Hello sa ating mga SSS members and pensioners. Sasagutin natin tong comment ni Sir Florencio Reyes. Hi sir. Sabi niya, Ma'am Angeli, pwede po bang i-content niyo po yung about sa disability na merong medical assistance every month na 500? Bakit po sa akin minsan meron, madalas wala? Wait ko po kung mai-content nyo ang kahilingan ko. Ikaw lang po ang pinapanood ko about sa SSS. Salamat po. Okay, itong nakikita nyo ngayon sa screen guys, sa computation po ng disability pension, ito yung formula ha, same lang sa retirement. Sa tatlong formula na ito, kung alin ang pinakamataas na result, yun po ang iyong magiging pension sa SSS. At hindi pa dyan nagtatapos guys, dahil kung ano man ang result dito sa tatlong formula, may additional po ito na 1,000 pesos. Ito. Yan. Ito po yung naisabatas ni former President Duterte noong 2017. Halimbawa po, ito halimbawa lang ha. Sa tatlong formula na ito, sa formula number 1, ang naging result dito, let's say, 6,000 pesos. Sa formula number 2, 4,000 pesos. Sa formula number 3 ay 1,200. So, ibig sabihin, ang kukunin po ni SSS as your monthly pension ay itong formula number 1. Which is amounting to 6,000 pesos. So itong 6,000 na ito guys, madadagdagan ito ng 1,000 pesos dahil dito sa 2017 na naisabatas ni former President Duterte. So ibig sabihin, ang computation na ng iyong monthly pension ay magiging 7,000 pesos. Ngayon so ito na, hindi pa final itong 7,000 pesos. Bakit? Dahil po, ang ating mga SSS disability pensioners ay meron po silang 500 pesos supplemental medical allowance on top of their monthly pension. So ito na yung nagiging concern ngayon ni Sir ng ating sa nagko-comment. Ibig sabihin, yung 7,000 pesos ay magiging 7,500 pesos monthly. Yun po ang matatanggap mo bilang isang disability pensioner. So dito sir, sa concern nyo po, no, sa comment nyo na bakit minsan meron 500, madalas wala. Ang ma-advise ko po sa inyo sir, better po na ilapit nyo po ito sa SSS kung sure po kayo na kulang na naman yung nare-receive nyong monthly pension sa SSS. Dahil po sir, itong 500 na supplemental medical allowance, nakakabit na po ito eh. Nakakabit na po ito sa iyong monthly pension na natatanggap buwan-buwan. Dahil baka mamaya sir, no, hindi naman natin alam yung background mo. Baka meron ka pong dependents children na pasok sa pagiging dependents pension. Tapos ngayon, graduate na sa pagiging dependents pension. Kumbaga, hindi na sila eligible na pasok dun as dependents, kaya yung tinanggal ni SSS. And speaking of dependents pension guys ha, pagdating po sa disability pensioners, applicable lang po ang dependents pension sa mga total disability pensioners. Kapag ikaw ay partial lang, hindi po applicable dito ang dependents pension. So para lang po ito sa mga total disability pensioners. So kapag ang isang member po ay pasok po siya sa pagiging total disability pensioners, tapos meron pa siyang dependents children, no? Below 21 years old, na wala pang trabaho, wala pang asawa, walang ka-live-in, yun po ay pasok po sa pagiging dependents pension. So 10% po yun each kung ilan man ang dependents mo doon sa monthly pension na natatanggap mo mula sa SSS. So para po kay Sir Florencio, kung talaga sir na ma-make sure nyo po na kulang ng 500 pesos yung monthly na tatanggap nyo mula sa SSS, better sir approach or go to SSS branch po para ma-double check po kung talaga bang nakakaligtaan yung 500 pesos na supplemental medical allowance para sa inyo. Alright, SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.